beloved, Boss Mike Cervera. Ito, kita nyo naman, oh. Ito ho yung nagsabi, mga kababayan, na kinakapos din daw siya. Pero pag tinignan nyo naman yung tiyan, busog na busog siya. Oh, mga kababayan ko, tignan ninyo. Anong pagkakaiba ng tiyan yan kay Roque? Oh, idol, pasensya ka na, ha? Kasi ikaw naman may sabi na na kinakapos ka. Di ba sabi mo yan? Sa Cavite, nung nangampanya kayo riyan, ano sabi mo? Ano? Ha? Kinakapos ka? Lang yan, ngayon ko lang napansin, laki pala ng tiyan mo. Yan pa yung kinakapos. Anak ng puting. Ang mga kinakapos, makikita mo. Halos butot balat na eh. Eh, ikaw, kita mo. Lang yan, yung tiyan mo, halos itakin mo na eh. Diba? Huwag ganun, idol. Pambihira ka naman eh. Gagamitin mo pa yung mga mahihirap. Ako, ayoko sabihing mahirap ako. Eh bakit? Ayos naman ako, nakakakain naman ako ng 3 beses sa isang araw. 2 beses sa isang araw. Oh, okay na yun. Basta ako nabubuhay. At wala tayong inaagrabyadong tao. Wala tayong nilolokong tao. Yung po mahalaga na yan. Pero eto mga kababayan, mukhang niloloko tayo. Pero inyo sabihin ba naman na kinakapos siya? Ganyan pa yung kinakapos. Napating, kailangan mo rin ng ayuda. Ay, nako. Itong idol ko kasi, sige, pakinggan natin kung anong sinasabi nito. Kasi mga kababayan, hindi ko pa rin naririnig kung anong sasabihin nito. Bigyan na lang natin ng reaksyon. Sige, tuloy. Meron pong 9 na senatoriables ang PDP laban. Iboto nyo po silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Kita nyo mga kababayan ko. So mga kababayan, itong mga senador ni Duterte, yan po yung mga tumatakbo lang para hadlangan ang impeachment ni Sara Duterte. Para sa bayan, 10 doon. Yung para sa bayan, para sa mamayang Pilipino. Gusto ko pong marinig kung nasaan doon. Tumatakbo lang daw sila. Ayan sabi niya mismo. Tumatakbo sila para kailangan nilang manalo. Pag nanalo sila, ayon mga kababayan, may hahadlang na raw. Kanino? Sa impeachment ni Sara. So maliwanag rito galing sa bunganga ni idol ko na sila'y tumatakbo mga kababayan, buko, para kay Sara Duterte lang, para maging hadlang. Para maging hadlang. Maging hadlang sila para para mapukpukan. Para makundik si Sara. Yun po yung katotohanan. Hindi po sila para sa bayan. Sila po mga kababayan ay tumatakbo para sa mga Duterte lang. Yan, maliwanag. Siguro gets nyo naman. Siguro gets nyo naman. Nang inang yan, idol. Boss Mike, gigil lang. Huwag kayo manggigil. Easy lang kayo. Easy lang. Ayan ulitin ko lang Mahaba ito eh. Meron pong 9 na senatoriables ang PDP laban. Siyam. Iboto nyo po silang lahat. Siyam na lang. Baka hindi nyo daw paraw iboto. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kita nyo mga kababayan ko? Di ba? Yan ang sinasabi ko para ma-frustrate nila. Yung alin mga kababayan? Yung impeachment ni Sara. Nasaan ang para sa bayan? Akala ko ba'y naghahalal tayo dahil kailangan natin ng mga kandidato para tayong mga taong bayan ang protektahan nila. Bakit si Sara lang? Sige nga mga kababayan, paki-explain. Kita niyo naman sa bunganga niya. Idol ko yan. Diba?
Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Lilibet Toseo, gets na get, Boss Mike, para lang sa Duterte ang interest ng mga DDS at hindi para sa bayan. Yan po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan. Oh, sige tuloy. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Nako, yan na mga kababayan. Pag hindi daw sila nakarating doon, abay sigurado, ha? Oh, hahatulan si Sara Duterte ng guilty. Kaya kailangan nila itong mga siyam na senador para mapigilan ang paghahatol kay Sara Duterte. Anak ng tinapangyang buhay na. Ano mangyayari sa bansa natin pagka ganito? Yung mga gumagawa ng masama, pinoprotektahan nila. Yung mga gumagawa ng mabuti, inaaway nila. Saan tayo lulugar nito mga kababayan? Hanggat nananatili ang mga politikong tulad niyan, na ang interes lang ay pansarili tulad ni Bato, hindi po lalago. Mahihirapan po ang bansang Pilipinas para eto ay umangat, lumago. Nang sa ganon mga kababayan, mabitbit na lahat ng mga Pilipino na umasenso. Diba? Yan po mga kababayan ko eh. Oh. Ganun po ang mangyayari. It's a numbers game. No, kita nyo? Oh, numbers game. Oh, parami yan talaga ron eh. Mas marami ang hindi pumabor na guilty si Sara o edi acquitted si Sara. Ganun po. Oh, yun po yung kanilang, Yung po yung kanilang nais. Kaya po sila nagsipagtakbong lahat. Oh, mga kababayan ko Oh, sige tuloy. Kaya po nakikiusap kami. Yan, kita nyo, nakikiusap pa. Idol naman talaga. Oo. Nakiusap ka pa na iboto ka nila. Iboto ka mo lahat. Lahat kayo. Kasi kailangan nyo ng numero pagdating sa Senado. Dahil pagkatapos ng halalan, sa June 2, uumpisahan ang alin mga kababayan? Ang paglilitis. Sa impeachment trial ni Sara. Kita nyo? Oh. Kaya nga lagi ko sinasabi, di po ba? Malaking bagay po. Tayo magdedesisyon sa mangyayaring kahinatnan ni Sara Duterte. Kung gusto po natin siyang ma-impeach, mga kababayan, iboto 12-0. Kung ayaw nyo naman, abay iboto nyo. 9-3. Oo. Ewan ko lang kung sino yung 3. Iboto nyo lahat yung mga kandidato ni Duterte. Di ba? Ganun lang kasimple. Wala nang iba mga kababayan. Ngayon mga kababayan, tsaka na ho kayo magsisi. Kapag ka naboto nyo na kung sino. Ganun lang naman yan eh. Ang hirap Ang hirap mga kababayan kapag ka ang mga politiko, pansarili lang iniisip, hindi yung para sa mga tao. Please send us to the next Congress. Yan na, dalhin nyo raw sila. Mga taga Cebu, nananawagan po ako kay Gwen Garcia. Baka naman, ikampanya mo na sila. Talaga naman, yung 4,000 na kanilang attendee sa rally nila dyan, abay ginagawa nilang 40,000 tao. Ganun sila ka-fake news, mga kababayan. Grabe, no? Sige. And we will fight for you. Nakanampating naman yan. We will fight for you, Sara Duterte. Diba? Yun lang po, mga kababayan. Wala na pong ibang intensyon. Narinig nyo naman. Diba? Ano pa? Gusto nyo marinig dyan? Nakanampating na yan. Bahala na kayo dyan, bahala na kayo. Sige, next natin, mga kababayan. Alin, nako, mga kababayan, kita nyo naman, yung sinasabi nila mga kababayan, eto, pakita lang natin, Pakita lang natin yung sinasabi nila na napakarami daw nila, mga kababayan. Eto po, tignan nyo po ito, mga kababayan ko, Ito. Asok. Tignan nyo, mga kababayan, 40K sa Cebu. Indignation, rally. Iginiit ng hakbang ng Maisug, Cebu,
na pumatak sa 40,000. Anak ng pating na yung mga kababayan. Oh, eto, estimated ng alin. Oh, in a social media post, the Mandawi City Police Office said that at least 4,000 attended the indignation rally. Kita nyo mga kababayan ko kung paano manlilang ito. Samantalang dito sa mga pinakakalat nila, mga kababayan, ayan, 40K daw. Dinagdagan pa ng zero, mga kababayan. Tanong natin kay Marcoleta, attorney, congressman, diba sabi mo magaling ka sa, magaling ka sa, sa math? Oh, ayan. Oh, sinabi mo pa nga nun, natandaan ko. Sabi mo, bobo sino? Si Gadon, sa math. Pero anong ginagawa ninyo? Marunong ba talaga kayong magbilang? Nakita namin yung tao, ang distansya, tag-iisang di pa eh. O, paano yun, mga kababayan? Ito, ang totoo. Tingnan nyo, yan oh. Yan totoo. Gumagalaw. Hindi yung pinupost nyo lang. Tapos, kinukuha nyo pa yung mga larawan doon sa mga nangyari na pagtatanghal ng mga sikat na banda dyan. Totoo yung sinabi ni Gadon. Mas marami pang tao sa mga concert. Mas marami pang tao sa paligsahan ng gay pageant. Diba? Oh, eto tingnan nyo. Yan sigawan, Ganito man lang sana yung pinapakita nyo. Kami, alam nyo, tahimik kami. Nagkaroon ng 70,000. Saan? Doon. Sa Negros Occidental. 70,000 ang attendee. O, kita mo? Oo. Hindi namin pinagmamalakit, hindi kami gumagawa ng fake news. Dahil kita mo naman, mismo na sila nagsasabi niyan. Ang mga nagbilang na kapulisan. Kayo, kapulisan na nagsabi, 4,000 lang. Sa totoo lang, kasama pa anino niyan. Oh, kita nyo mga kababayan sa awa ng mga nagbibilang, pati anino mga kababayan, sinama na eh. Pero eto mga kababayan, kita nyo naman. Oh, ganito ang rally. Masasaya, nagsisigawan. Oh. Oh. Kita nyo? BBM ang sigaw. Diba? Sabay talaga sa ng mga tao. Sila mga kababayan, yung rally, nung mga sikat na banda, yung mga lumang-luma na, ay pati nga ho yung rally ng mga kakamping, inari nila eh. Nakakahiya, no? Mga kababayan, nakakahiya yung ganun. Agraramanda ka nagbibisin. Agraraman ka nagbibisin. Oo. Clemente Romil, oo, totoo. Yung 4,000 kasama pa sa bilang yung anino. Oo. Oh, di ba, mga kababayan ko? Oh, ngayon, ayan. Nakita nyo naman, pero sa kanilang sa kanilang post, eto mga kababayan, 40K daw sila. Pagbilangin nyo yung mga kababayan eh. Baka wala pang 2,000 eh. Lang niya. Eto, ayan ayon, ayon sa social media post ng Mandawi City Police, Office. Sabi, tinatayang 4,000, ang dumalo sa kanilang rally, mga kababayan. 4,000 lang. Pero kita nyo yung panlililang nila sa tao, Grabe. Oo. Ito na mga kababayan, isum ko raw. May humihingi ng ayan na. Ayan, kita mo yan? Dami. Nawala yung mukha ko. Grabe, no? Our beloved Boss Mike.